Magandang araw. Ang ating tatalakayin ay ang tungkol sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng makrong kasanayan. Sa modernong edukasyon, mahalaga yung integrasyon ng teknolohiya upang mapadali ang pagkatuto at maging mas epektibo ang pagtuturo, lalo na sa pagtuturo ng mga makrong kasanayan, yung kasanayan sa pagsasalita, pakikinig, pagbasa at pagsulat. Ang teknolohiya ay nagbibigay din ng interaktibong karanasan at mas maraming oportunidad para sa practice at kolaborasyon. Meron tayong apat na makrong kasanayan. Ito ay ang pakikinig, yung kakayahang maunawaan ang sinasabi ng iba. Meron tayong pagsasalita, yung kakayahang malinaw at epektibong maipahayag ang ating sariling ideya. Nandiyan din yung pagbabasa, yung kakayahan nating makakuha ng impormasyon at interpretasyon din at pagsusuri sa mga nabasang teksto. At pang-apat ay ang pagsusulat, yung kakayahang maipahayag ang ideya sa malinaw at organisadong paraan. So paano ba natin magagamit ang teknolohiya sa pagtuturo ng makrong kasanayan? Sa pakikinig, ang pakikinig kasi ay pundasyon sa lahat ng komunikasyon. Mahalaga ito para maunawaan ang impormasyon, yung konteksto at damdamin ng nagsasalita. So ang mga teknolohiyang maaring gamitin natin dito ay yung mga podcast o kaya yung audiobooks. So ito ay nagtataguyod ng authentic listening experience at saka exposure din sa iba't ibang mga accent at saka estilo ng pagsasalita. So mas nagbibigay sa atin ito ng pagkakataon na makita yung iba't ibang language variation, kumbaga. Sunod ay ang video lessons at subtitled clips. So tumutulong ito sa komprehensyon at pag-unawa sa tamang intonasyon at stressing no sa pagsasalita. Nandiyan din yung mga interactive listening platforms. So marami yan. May mga comprehension questions, quizzes, at saka nakakakuha din tayo ng mga instant feedback mula doon sa mga apps na ito. So, halimbawa mga aktibidad na po pwede natin gawin ay halimbawa pagpapakinig sa isang maikling podcast, ipagpalagay natin tungkol sa kabataan, no? At saka gagawa sila ng summary o mga buod o kaya ay refleksyon, no? O kaya ay papanuorin natin ng news clip tapos sasagutan nila yung mga comprehension questions gamit yung Google Forms. So marami tayong po pwedeng gawin dito. Dito naman sa pagsasalita, mahalaga kasi ang pagsasalita, 'di ba? Kasi sa pagpapahayag ng ating mga sariling ideya at saka pakikipag-ugnayan din sa iba. So maaari tayong gumamit dito sa ating klase ng mga language apps, halimbawa yung mga Duolingo, Babbel, no, or mga interactive exercises na nakapag-iengganyo ng oral practice. Sunod ay yung voice recognition at speech recognition tools. So nagbibigay daan ito for self-assessment, pronunciation improvement at fluency practice. Meron din tayong mga video conferencing tools, halimbawa yung Google Meet, yung ginagamit natin sa klase. Meron din mga Zoom, yung ginagamit kadalasan sa conference, para din sa live discussions at oral presentations. So mga halimbawa aktibidad dito ay yung mag-record tayo ng mga ikling monologue o kaya ay dialogue tapos isasubmit para sa feedbacking. O kaya yung pakikilahok sa mga online debate gamit yung mga breakout rooms para sa mga kolaboratibong oral practice. Pangatlo ay ang pagbabasa. Sa pagbabasa, mahalaga ito sapagkat natututo yung ating mga mag-aaral ng impormasyon, ng interpretasyon at pagsusuri. So maaari tayong gumamit dito ng mga e-books o kaya mga online articles na nagbibigay ng malinaw na exposure sa iba't ibang mga uri ng teksto at mga genre. Meron din mga digital annotation tools, halimbawa yung Kami, yung Hypothesis, para sa mga pag-highlight at saka note-taking. Meron din tayong mga reading comprehension apps, may mga interactive exercises at instant assessment din. Pero napapansin ko lang, ito sa akin lang ha, napapansin ko kasi gumagamit din ako ng mga reading comprehension apps para sa anak ko kasi may nada-download tayo dyan ng mga nagbabasa tapos may follow-up assessment siya. If naunawaan niya yung mga kanyang nabasa, pwede din kasing yung apps mismo, siya yung magbabasa para sa'yo tapos may follow-up question. Napapansin ko lang mas marami yung nasa wikang Ingles kaysa wikang Filipino. No, so yun lang. So halimbawa mga aktibidad dito is yung magbasa ng digital article at saka gumawa ng mga graphic organizer ng mga pangunahing ideya
na mula dun sa kanilang nabasa. Maaari rin gumawa ng mga reaction paper or kaya ay summary sa isang Google Docs or Google Documents para sa kolaboratibong feedbacking. Dito naman sa pagsusulat, ang pagsusulat kasi yung kakayahan natin na hindi lang siya magsusulat ka na magsusulat. Ito yung kakayahan mo na kinakailangan na maihayag mo yung ideya mo sa isang malinaw at organisado na paraan. No? So, maaari tayong gumamit dito ng mga word processors at mga online collaboration platforms gaya ng Google Docs. No? So, nagpapadali ito ng drafting, ng editing, at saka peer feedback. Meron ding grammar at spell check tools, halimbawa yung mga Grammarly, Hemingway app na nag-aalok ng mga agarang feedback sa gramatika, mga bantas at estilo. Pwede din yung mga blogging platforms o digital portfolios para sa long-term reflection at pampublikong pagsusulat. So halimbawa dito na pwedeng gamitin sa klase ay pagsulat ng collaborative essay gamit yung Google Docs, no? O di kaya ay gumawa ng reflective blog post tungkol sa mga natutunang aralin tapos tatanggap ng feedback dun sa mga mambabasa. Ilan sa mga estratehiya sa pagtuturo gamit yung teknolohiya ay ang mga sumusunod. No? Meron tayong tinatawag dito ng mga blended learning, gamification at interactive quizzes, mga multimedia projects at ilang pang mga collaboration tool. No? So, sa blended learning, ito yung kombinasyon ng face-to-face at online activities. So, ginagawa natin yan sa kasalukuyan. Ano? So, pero wala tayong face-to-face nung nakaraan. So, halimbawa, magtuturo tayo ng tsura sa klase tapos magbibigay ka ng interactive exercises online. No? So, pwede yung ganun. Sa gamification naman at interactive quizzes para sa engagement at mas masayang practice. So, halimbawa, yung mga Kahoot, quizzes o kaya ay learning games. Meron ding mga multimedia projects, halimbawa paggawa ng videos, podcast o kaya mga digital storytelling na nagagamit ang lahat ng makrong kasanayan. Meron ding mga virtual collaboration tools, halimbawa yung paggamit ng mga forum or chat tools para sa discussion o kaya ay peer feedback at collaborative writing. Meron din tayong mga self-paced learning, di ba? Halimbawa yung mga online resources, mga e-modules, kasali din yan. So, mas natututo din sa ganoong paraan yung ating mga estudyante. Ngunit ano ba yung hamon sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng makrong kasanayan? So meron tayong mga hamong teknikal, hamong pedagogikal, hamong kognitibo at pang-akademiko, at saka hamong sosyo-kultural. Sa hamong technical o tinatawag natin ng mga technical constraints, no? Limitado kasi yung ilan sa mga estudyante natin, lalong-lalo sa Pilipinas, limitado yung access nila sa kagamitan at saka sa internet. Hindi lahat ng mag-aaral ay may sapat na device, no? O kaya yung matatag na connection. Nagiging hadlang din ito sa pakikinig, sa audio, sa mga videos, no? Kasi paputol-putol. May mga online discussions ay hindi sila nakakasali kasi bigla-bigla nawawala yung internet. Lalo na kapag malakas yung ulan o kaya talagang hindi maganda yung panahon. Meron din tayong mga technical na suliranin, di ba? Na halimbawa yung mga software glitches, mga login issues, mga platform incompatibility, no? So nasisira yung daloy na gawain at nakakaapekto ito sa oras ng pagtuturo. So, ibig sabihin nito, nagkakaroon ng inequity, no, sa pagkatuto at hindi pantay na oportunidad sa pagsasanay ng makrong kasanayan. Pangalawa is yung hamong pedagogikal, no, hindi ito angkop na integrasyon ng teknolohiya. Kung minsan, ginagamit kasi ang teknolohiya bilang dekorasyon na lang, hindi nakatuon dun sa layuning pangwika. So halimbawa, yung paggamit ng video nang walang malinaw na listening task o output. No, so yun, hindi na siya nakatuon sa layuning pangwika. O di kaya ay kakulangan ng digital pedagogical competence ng guro. Ibig sabihin, wala siyang sapat na kasanayan, no, para gumamit ng mga tools. So, hindi lahat kasi ng mga guro ay may sapat na training sa pagpili at pagdedisenyo ng digital learning activities. So, marami pa rin sa mga guro natin yung hindi familiar sa mga ganyan na mga apps o kahit nga pag ano ng laptop, paggamit, yung iba hindi pa talaga kabisado. So, maaaring hindi matamo yung learning outcomes sa makrong kasanayan. Next is yung hamong kognitibo at saka pang-akademiko. So, may tinatawag tayo na distraction at cognitive overload. No? So, halimbawa, yung mga social media notification, multitasking, o kaya ay sobrang multimedia stimuli.
No? So maraming nagpa-pop up diyan. Social media pa lang, ilan na yung social media app niyo diyan. May Facebook kayo, may TikTok at saka iba pa. So nakakabawas ito sa malalim na progreso ng impormasyon. Next is yung tinatawag natin na surface level learning. Yung umaasa tayo sa autocorrection o translation tools nang hindi tunay na naiintindihan yung wika. So ang nangyayari dito, humihina yung critical na pagbasa, yung organisadong pagsusulat at authentic communication. No? So next is yung hamong sociocultural naman. So meron tayong digital divide, yung pagkakaiba sa socio-economicong kakayahan ng ating mga mag-aaral. So nakakaepekto iyon sa partisipasyon at performance nila. No, yung pagkawala ng interpersonal interaction. Sa sobrang online, no, kasi nga palaging online yung engagement, maaring manghina or mapapahina yung face-to-face na competence nila. So, maaring hindi ganap na mahasa yung pragmatic at interpersonal na language skills ng ating mga estudyante. Sa huli, ang ating pakatandaan ay ang teknolohiya, isa siyang mabisang kasangkapan sa pagtuturo ng makrokasanayan. Walang duda doon, no? Pinapadali nito yung ating pagkatuto, nagtataguyod ito ng interaktibong kasanayan at humuhubog ito ng ating kakayahan, lalong-lalo na din sa ating mga mag-aaral. Nagiging malikhain sila, kritikal, at naging kolaboratibo yung kanilang paggamit ng wika. Ngunit dapat na din nating tandaan din na sa tamang paggamit ng ating mga estudyante, sa tamang paggamit, okay, mas nagiging malikhain, kritikal, at handa sila sa makabagong mundo. So, ibig sabihin sa huli, kahit gaano pa kaganda yung naidudulot ng teknolohiya, kinakailangan pa din ng tamang paggamit ng mga ito. Yun lang. Maraming salamat.